Good morning, good afternoon sa lahat. Tuwing paggising ng umaga, lagi akong sumisilip sa bintana malapit sa aking higaan at ayan yung view na makikita natin. Maganda, di ba? Sana ganyan din kaliwanag ang buhay ng lahat ng tao na nasa mundong ibabaw, kasing liwanag ng sikat ng araw. Pagkatapos niyan, ito, magpapakain ako ng alaga kong pusa. Siya si Greyo. Mahal na mahal yan ng mga amo ko. Kaya hindi siya pwedeng pabayaan. Magpo 5 years na rin yan na inaalagaan ko. November 8 yung birthday niya, 2018. Ayan, sarap na kumakain, juicy yan masyado. Pagkatapos ko siyang pakainin, ayan, lilinisin ko yung kubeta niya. Diyan siya sa kubeta niya laging tumatae, umiihi. Kailangan lang siyang linisin umaga't hapon kasi nga yung amoy ng tae tsaka ihi umaalingasaw. Ayan. May panungkit ako sa paglinis ng ano niya, ng tae tsaka ihi niya. Yan ang trabaho ko araw-araw. Araw-araw, paulit-ulit na lang na ganyan yung trabaho. Kaya yung mga nag-aano dyan, gustong pumasok ng kasambahay, kailangan pag-isipan yun yung mabuti. Kasi hindi basta-basta yung obligasyon na tatahakin ninyo. Kailangan handa kayong mapagod sa lahat-lahat, lalo kapag palautos ang amo. Hindi natin maiwasan na mas marami yung mga palautos kaysa yung mga nanahimik sa isang tabi. Pero at meron din mga time na yung mga tahimik na yan, nag-uutos din. Yun nga lang minsanan. So, nakatipente pa rin sa atin kung paano natin i-manage yung oras natin sa pagtatrabaho. Pagkatapos ko maglinis ng kubeta ng pusa, ayan, punas-punas na naman sa mga alikabok. Ganyan araw-araw yung trabaho ng muchacha o katulong na kagaya ko. Yan, pagkatapos sa mga puan, mesa, yan, linis tayo ng bintana kaya dito umuulan ng alikabok. Oo nga, tubig yung ulan dito, pero pag humupa na yung ulan, makikita mo na lang yung salamin ng bintana, sobrang dumi, malabo dahil sa alikabok. Kaya ayan, maglilinis tayo. May schedule ako sa paglilinis ng bintana. Kung masyadong madumi, twice a week ako maglilinis, pero kung hindi naman gaano, once a week lang. Ayan, alam nyo ba na 3 meters yung ano ba yun? Tawag doon, kalalim yan, bintana mula sa baba ko sakali mahuhulog ka. 3 meters, 4 meters. Basta malalim, kaya kailangan mag-iingat sa paglilinis ng bintana. Wala pala akong hagdan na pinatungan, pumatong ako sa sofa ng mga amo ko. Ayan. Hindi naman sa pag-aano guys ha. Gusto ko ito i-upload para makita ng mga pamilya ko na yung bawat sentimo na pinapadala ko ay galing sa pawis ko mismo. Hindi ito pinupulot sa kalsada. Ayan. Mahirap man yung trabaho, kailangang tiisin para sa kinabukasan ng pamilya. Lalo sa isang katulad ko na solo parent, kailangan kong magtiis para sa mga anak ko. Kasi dito ko lang kinukuha yung pangsuporta ko sa kanila. Hanggat kaya, magtiis para sa kinabukasan ng mga anak ko at para matustusan ko ang mga pangangailangan nila. So, ayan guys, 3 meters and a half yata yung kalalim niyan.
mula dito sa taas na kinaroroonan ko. Ayan, kapitbahay namin, kapatid din yan ng amo ko. Dati may Pinay dyan pero umuwi. So ngayon, ayan, pagkatapos ko sa bintana, sinunod ko lininis yung chandelier namin kasi maalikabok. Pero natatakot ako na galaw-galawin. Marami pa rin nakalikabok, guys. Hindi din ako komportable sa paglilinis ko sa dyan sa ilaw na yan. Pero gumagalaw-galaw kasi natatakot ako na baka mahulog, ikakaltas pa sa sahod ko. Ikulang yung 3 buwan na sahod ko na pambayad dyan. Kaya kung ano lang yung madaling linisin, o di kayo yung may bakante na may maalikabok, yun na lang. Pero yung kukut-kutin ko lahat, yung kasulok-sulukan, hindi na kasi natatakot ako kasi gumagalaw-galaw, baka mahulog. Wala akong pambayad. Magkano lang naman yung sahod ko, kakarampot, kurang pa sa mga anak ko. Dadalawa na nga lang yung sinusuportahan kong anak ko ngayon pero kulang pa rin yung sahod ko. Kaya kailangan mag-iingat-ingat sa paglilinis, lalo yung mga kapwa ko dyan. Ingat-ingat tayo, guys, sa paglilinis. Ay siya nga pala, malapit na naman ang Christmas. Merry Christmas sa ating lahat in advance. Lahat sana tayo ipagpalain ng Panginoon sa ating mga mithiin sa buhay. Mag-iingat as always. Ayan, hindi naman gaanong malaki yung bahay na kinaroroonan namin ngayon, pero sa susunod na taon, ewan ko kung anong buwan, di ko lang alam kung kailan, lilipat kami sa malaking bahay. Kaya, ihanda ni Katulong ang katawan sa pakikibaka sa trabaho. Kaya, kayang-kaya pa naman, guys. Basta wag lang ako magkakasakit. Pero alam ko, may tiwala naman ako sa nasa itaas. Alam ko ginagabayan niya ako palagi dahil alam niya yung sitwasyon namin ng mga anak ko. Alam niya yung mga pangarap ng mga anak ko. Sana gabayan niya ako at gabayan din niya yung mga anak ko sa kanilang pag-aaral. Ganon din yung 2 lalaki anak ko na may pamilya na. Sana tulungan din sila ng Panginoon na makamit mga pangarap nila sa buhay na kahit sila'y nagsasaka na lang ngayon. Magkaganon pa man, hindi ko kinakahiya na nagsasaka ngayon sila. Kasi doon naman namin kinukuha yung kinabubuhay. Wala namang mayaman na agad-agad yumaman nang hindi mo na dumaan sa hirap. Tsaka kung walang magsasaka, wala tayong kakainin, walang kakainin yung mga nasa itaas. Siyempre, yung produkto ng magsasaka, yung mga nasa itaas, minsan sila din ang bumibili, 'di ba? Kaya walang kailangang ikahiya. Lahat ay marangal. Nakadami na ako, guys, Kumusta naman yung mga masugid kong tagapanood? Shout out sa inyong lahat. Di ko na kayo napangalanan, pero maraming salamat sa masugid yung pagsuporta sa mga boring videos ko. Ina-upload ko lang mga ito para makita yung mga pamilya ko at balang araw makikita din yung mga sumusunod na henerasyon ng mga anak ko na ganito para yung trabaho ng lola namin. 'Di ba? So ayan. Yan ang ginagamit ko, vacuum sa paglilinis ng sahig. Mabilis lang. Kailangan kasi yung vacuum, guys, kasi may alaga akong pusa. Tapos yung balahibo niya, lalo kung saan siya nagtatakbo, naglalagas, nagdilikaran, lalo kung malakas yung aircon. Ayos ko. Kahit saan, lumilipad ang balahibo niya, yung buhok niya. Kahit sa kusina, kasi minsan sa kusina lang siya nagtatambay kapag wala siyang kasama dito sa sala. Sa kasama ko siya sa kusina. O, diba? Alam niyo siguro kapag nakikita niyo, mabilis lang naman palang trabaho ng Katulong, madali lang. Pero hindi. Kasi alam niyo, kung hindi ka marunong mag-ayos ng oras mo, wala. Maaano ka. Maabutan mo ng isang araw ng siyam-siyam sa paglilinis. Ito pala yung bucket ko. Nilalagyan ko yan ng tubig para sa pagmamap ko. Tsaka yung Dettol, yung disinfectant na ginagamit ko. Diyan ako kumukuha ng tubig sa kubeta ko. Kubeta namin ng alaga ko.
tingnan mo yung trabaho para madali lang, pero alam nyo, nakakapagod din. Hindi ganun kadali ang trabaho ng isang katulong. Kasi yung trabaho mo, kasi minsan yung oras, kailangan isakto mo para hindi ka abutan ng siyam-siyam at magkaroon ka rin ng oras mo para magpahinga. Kasi kung buong araw ka na lang pumukuskus ng kuskus, wala na. Kuba ka na sa pag-uwi mo, madali kang kubain. Hindi basta-basta guys ang trabaho ng isang katulong. Yung iba nakakatagpo din ng hindi masela na amo. Pero yung amo ko, pailalim ang kasilahan niya. Hindi niya sinasabi sa harapan ko, pero nagsasabi siya sa ibang tao. Ayan, magmamap na nga tayo sa sahig natin. Pagkatapos nito guys, ang ilalas ko ay yung paglilinis ng kubeta. Yan. Pagkatapos nating mag-vacuum, yan ang gagawin natin. Magmamap. Tubig na may Dettol o disinfectant dito yung tawag nila. Yan yung araw-araw na trabaho ko. Nakakangawit din kaya yan ng kilikili at siko. Pero tiis-tiis lang ba? 'Di ba? So ayan, pagkatapos ko maglinis, lahat-lahat na, ito na yung pinakahuli na gagawin ko, maglinis ng kubeta. Ayan, yung labahan ko. Disposable pala yung ginagamit kong ginagamit kong gloves, kasi yung gloves na binili ng nanay ko sira na. Wala silbi yung mga nabibiling gloves na medyo makakapal. Ang bilis din butasin, lalo pag gumagamit ka ng matatapang na disinfectant, yung panglinis talaga sa kubeta. Ayan. So, maraming salamat sa mga masugid kong tagapanood. Ina-upload ko ito hindi para ipakita kung ano yung ano ko, kasi minsan yung iba nandidiri sa trabaho ng katulong, pero ito talaga yung trabaho ko. Salamat sa lahat ng mga nanonood. Ingat as always and God bless us all. Gusto ko kasi ito makita balang araw ng mga kaapu-apuhan ko na ganito yung trabaho ng grandma nila, ng nanay nila. Pero hindi ko yun ikinakahiya dahil dito ko kinukuha na kinabubuhay ng mga anak ko, lalo yung pagpapaaral ko sa ngayon sa mga anak ko na nag-aaral pa lamang. So, maraming salamat. Hanggang sa muli. Malamig na. Lalo yung mga kapwa kong OFW sa labas, mag-iingat po kayo palagi. Ingat as always para hindi tayo magkasakit. Kasi dito sa iba yung lugar, walang mag-aalaga sa atin kundi sarili lang natin. Thank you.